Sheesh! Sige lang, bro. Ang ganda-ganda dito. Hindi nakita kay Papa. Ang liblib yung Check, perfect. Kain ng breakfast na. Let's go. Welcome sa aming day 3 ng Japan Bizarre Adventure. Medyo tinatamad na akong inarate ng vlog na to kasi medyo nakalimutan ko na rin yung ibang detalye. Pero ayan, yung time na yan nakarating na kami sa Osaka, sakay ng Orange Ferry. Then mag-breakfast pa lang. Kasama sa reservation namin yung breakfast. Tapos yung barko naka-standby pa lang para mag-offload ng mga sakay. De-deploy na tayo. Bakbakan day 3. Ride pa uwi sa Kanami. Dito kami sa Osaka. Okay. All set. All set. Let's go, Osaka! Ang dilim! Ang dilim doon! Grabe! Pre, mukhang bagyo yun. Dilim! Sheesh! Mukhang masasabak tayo sa malupit na ulanan. Gagamit tayo ng pangontra, pare. Pangontra ang pinagbabawal na technique. Papunta lang kami doon. Yeah! Hajime, let's go! Diretso na ba tayo sakay ng tren? Ha? Wala naman tayo pupuntahan eh. Diretso tayo. Kaliwa. Hindi, doon pa ata. Ito ang buhay ng siklista sa Osaka. Uy, buhay agad eh. Pero ganito yung experience pagka nasa Osaka ka. Maraming sasakyan na mabibilis, tsaka puro traffic light. So di ka makakapag-pacing dito. Sobrang kakain ng oras. So ang plano namin, mag-train kami, nagpasa na namin Osaka. Then may parang bundok kaming aakatin, papunta sa Nara. So doon na lang kami mag-start mag-bike. Ayun, papunta kami sa terminal, sa train station, nasa sasakyan na. Taas ng tulay. Galing. Train ulit papuntang Yoshito Station, tapos ahon kami papuntang Nara. Ja, Hajime, let's go! Doon tayo ngayon. Punta tayo dito sa Nagata Station. Di na tayo pupunta sa Yoshita or Shin Ishikiri kasi magta-transfer pa ng ng train. So doon na tayo sa isang bakbakan. Konting mga traffic light na lang yan, tapos ahon. Nahulog na? Oo ata. Tingot na. Sabi ni wallet ko eh. Hindi ko na makaya, pre. Gutom ka na? Oo, pre. Naubos na lakas ko sa pagbabaklas tsaka pag-assemble ng Magbaon na rin tayo para Oo. lunch na kaya tayo dito. Pwede. Mag-11 naman eh. Pwede. Aga kasi natin kalmasal. Sa labas. Wala ka. Ito ba? Taga siya. May upuan dyan sa labas. Manda mo ba? Tama. Hindi ko alam kung ano yung kinakain ko. Nasa seafood. Itlog yan. Yung itlog pre, may laman eh. Nakabalot. Nakabalot pre. Yung seafood, kamanso, torta. Torta. Okay ko dyan.
Yun yung aahuli namin. Nakatakas na kami sa mga traffic light ng city. Medyo probinsya na yung datingan dito. Grabe ahon. Alang recover. Jojo, malapit na. Malapit ko nang di makita. Grabe na ahon namin ngayon. Ay, pawis ako. Ibang iba to sa ride namin nung mga nakaraang araw. Sobrang dire-diretso yung ahon. Tapos ang mahirap pa nito, wala nang guide na bike lane. So kapaan kami kung saan dadaan. Naligaw pa kami kanina lang. Medyo matagal, nadali kami ng mga 20 minutes. Pero ito, dito na kami sa tamang kalsada. Gilid to na expressway. Pero may bike, may sidewalk. Tapos nung ahon, walang recover. Direct na yung araw. Hindi na rin ganun kalamig. Kaya wala ng jacket. Tinatawid namin yung bulubundukin sa pagitan ng Osaka papuntang Kyoto. Next stop namin is Kizu Station. Araw-araw sipag lang. Ahon lang. Pakahaba yung ahon. Diyos ka. Haygo. Agay. Oh, sa wakas, nagka-sidewalk na ulit. Kanina, nawala na sidewalk. Dumaan ako sa gilid ng gutter. Tapos hanggang sa naipit na ako ng naipit. Napilitan na akong pumunta sa mismong kalsada. Yung mga truck walang pakialam, talagang gigiliran ka nila. Hindi ko alam kung sukat ba nila yung kalsada o wala lang silang pake. Aywan ko ba? Hindi ko alam kung saan dito. Check muna tayo ng maps. Check maps. Kaliwa tayo. Pero mukhang palusong na to. Nararamdaman kong patapos na to. Grabe ahon. Pero maganda naman yung view, kaya okay lang. Gaganda ng mga puno tsaka mga kawayan dito. Tataas. Tignan nyo yung sidewalk na naman. Naging likod na lang ng gutter. Tapos mamaya mapipilitan na naman akong lumipat sa pinakalsada nyo kasi wala na talaga akong ayun o, gilid na gilid talaga yung truck. So delikado kasi dito, pero minsan wala akong choice. Yung choice mo na lang mag-ingat. Pag may narinig ang truck, nito ka na lang, tignan mo siya, iwasan mo. Uy shit, ang lalim. Damn. Fucking hell. Ayun na, padusong na. Let's go. Hindi ko rin alam. Ito yung pinili ko. Ang budol na naman. Let's go. Thank you, lusog na. Thank you, Lord. Mapat bike. Bumababa na tayo, downhill na. Let's go. Ganito lang pagka masarap mag-bike. Pero pag ahon, Diyos ko. Sheesh. Habang hinihintay si Clay, mag-ano muna. Family Mart. Bili ako ng chocolate bar. Tapos CR na rin ako kanina pa. Sabi kanina ni Joje, may daw siya. Makita daw ako sa pambini. Kala ko hindi ko na siya makikita eh. Buti nakita ko agad. Haba ng inahon namin. Grabe. Na natin. Okay, stop over. Nasisiyak daw si Joje. Andito kami ngayon sa Family Mart. Ayun siya. Kanina ka pa? Ilang minutes? Ha? Mga 10 minutes? Sabi ko na. Usually ganun lang yung agwat mo sa akin lagi pag ahon. 10. Pero pagka 30 minutes, may nangyari na. Kuwari, nalaglag ka din. Kaya naman, may inayos ako. Ay, hindi, sa Pilipinas lang naman may tumatawag sa akin eh. Sinasagot ako mga message o kaya tatawag. Ngayon, just the usual. Kanina pa ako ihingi. Kaya pala palumpalo eh. Walang bypass ata yun eh. Oh, bypass yun. Kasi gilid na eh. Yun nga, pinapili nga kita kung shortest spot o yung panayat lang. Puro truck dumadaan. Palagi ako dun sa yung ganun lang. Noong una, sumiksik ako pre. Oh. Pero nung yung pangalawang gutter,
Wala, lumabas na talaga. Lumabas na rin ako. Yung unang-una, hindi talaga... Una. Yung unang-una pa ganun eh. Akala ko, kahit akala pa. Eh, yung Putik. sa gutter, nakadikit na sa ano. Putik eh. Saka putik. Ganun lang. Makapit yung ano, yung basang dahon. Pero ano, gumaganon. Pero makapit. Kita ko yung gulong mo eh. Yung Yung, mga dahon, di ba? yung bakat. Oo. Kaso hindi ko rin madaanan kasi lumalalim. Malalim na, parang Kita ba? CR din ako. Sa part na to, may nakasabay kaming lokal na siklista. Matanda na siya eh. I think mga 60 plus years old. Pero malakas pa rin magbike. Nakausap namin siya and then sabi niya, i-guide niya kami hanggang sa liguan namin papuntang Iga. And then natutunan din namin sa kanya kung paano yung proper way ng mga road cyclist talaga. Kasi kami since day one nagre-rely lang sa mga gutter. Kasi pagka may gutter, doon kami nagbabike. Pero pagka wala, doon lang kami napipilit na magbike sa mismong kalsada. And I think dating pro cyclist to eh. Kasi ang ganda ng form ng pagsikad niya. Okay. Thank you. Take care. Take care. Magka muna. Pre, alam mo kung sabi sa'yo? Ano? Is this speed fast for him? Sabi. Hindi! Ayaw mo kasing tumrangko, pre. Hindi! Baka kasi malaglag yung ano ko. Yung? Kaldag. Ah. So, wala sa ayos. Ano nangyari? Sabi niya, siya si Haritawa. Marunong siya mag-English. Nalalaglag kasi oh. Oy, oo nga. Delikado. Baka ito magka-aksidente sa akin. Malamang. Gago, sarap ng pacing namin nung una. Naka 45 kami. Nung naiwan ako. Oh, 45 pacing namin. 30 ano, 20 ako. 45. Tapos nung nakadating ka na, sabi, is this fast for him? Binahinto ako. Oh. Daming sasakyan, may truck pa. Tapos ginawan 30, 30, 32. Ito na, Quezon Station na tayo. Tapos pupunta na tayo sa Iga. Tapos papuntang, Ise. Nakaka 37.67 pa lang. Hanggang dun sa ferry, minus yung train, meron pa tayo 100. Ano oras na? 1:33. Kailangan nating habulin ng 5 hours. Ja, Haji, let's go! Tama naman sa GPS. Wow! Solo natin pa. Taman Tunnel! Ano ba yung reels na? Dito kami sa looban na street. Ang gaganda ng bahay. Pero ganyan. Pakita to ng bundok. So ayun, medyo palubog na yung araw. Kung gagabihin, paabutan kami ng dilim sa bundok kasi may tatawirin pa kaming isang bundok pa bago makarating sa Mie Prefecture. Tapos malapit na doon yung Ise. So meron pa kaming 70 kilometers. Sana kayanin ng 3 hours. Ayan. Medyo pagod-pagod na pero kaya pa yan. Ja, Jimmy, let's go! Mukhang liblib yung gustong ipadaan ni Garmin sa amin ah. Saan kaya? Kaliwa kanan? Retso. Ganda. Boss, Pinoy ka boss? Uy, gas man! Naka-bike skin to eh. Bike skin yan. Sige, ayos. Lakad. Naka-video kami, huwag ka maglakad. Bikin mo. Lumilit lang.
Gumilid lang. Gumilid lang pala si Idol. Ayun na. Aahon na ulit. Sabi niya, huling ahon. Ito na yung huling ahon. Tapos 36 kilometers na lusong daw. Hindi naman purong lusong. Rolling siya. Pero mas lamang daw yung lusong. So, mukhang mapapabilis na ito pababa. Ha! Sana nga. Ayun o. Pababa ano. Kita ba? Ay, ay, ay. Ganda dito. Oh, wala masyadong sasakyan. As in, kami lang nagbabike. Kami lang tao dito. Anyways, ayun na siya. Let's go. Lusong na. Focus na ako dito. Ja, Hajime, let's go! Hindi nga pwedeng ganito na lang lagi, hindi na pipidal. E-bike, hindi natin madadala dito yan. Ganda! Yay! Ang ganda-ganda dito! Dito na lang ako! Dito na lang ako! Ginabi na kami. Ginabi na kami. Pero nakasusukan na tayo. Outing na. Basta diretso lang to. 33 kilometers. Oh, outing na pala tayo kanina. Hindi. Pero lumulundo. Oo, wala nga akong dami. Diretso, idol! Maglalaba pa tayo. Mamaya, lalaba pa tayo. Okay na yan. Ano na lang, 43. 2 oras pa rin yun. Quick kain lang daw, para hindi pagbonk. Dito kami sa Family Mart na naman. Dito sa Chu City. Puro kami Family Mart today. And we are so fucking tired now. Bakit dito ka sa akin? Ako likod. Nabibigatan ako sa bag. Kaya ayoko ng bag eh. Pinagbabike. Sakit sa likod. Tapos nalaglag pala yung pagkain ko kanina. Oh. Hala siya. Yun. Pre, binili ko sa Family Mart. Pwede ka bang ipainit to sa loob? Bakit ako nare-resibo? Binili ko to sa ano eh, sa Iga eh. Sabayan mo. First time ko makakita ngayon ng Starbucks. Dito sa Japan. Wala, pinsyang pinupuntahan ko. Okay, CR break at sa Family Mart na naman. Siyempre, constant tayong Family Mart. At nandito kami sa tapat ng Ion Mall. Dito sa Chuo? Mie Prefecture Chuo. Ang alam ko. Hinihina ako kaya stop over muna. Nasa 30 kilometers na lang. Malapit na pero malayo pa rin. Feels like Malolos to Bataan eh. Layo eh. Haba ng kalsada. Pakaba ng kalsada. Nandiyan kami yung sa highway na yan. Pero two-way naman siya kaya safe. Hindi kami ginigilid ng mga... Hindi kami ginigiliran. So yun. Konting tiis na lang. Makakauwi na rin. Ja! Hajime, let's go! Maliwanag. Wala ka rin makitang tao. Naligaw ako kasi supposedly hindi kami sa route in mag-check-in. So, nung pinlat ko yung course, yun yung endpoint. Nung nag-route in na kami, hindi ko pala siya nabago. Nabago ko siya. Pero hindi ko siya na
sink ulit. Very nice. So ito, nandito na tayo. Malapit na tayo. Pagka na ako dyan sa 7-Eleven. Hala, saan si Joji? Passport po. Ay. Kaka-check-in lang namin. Ito, nag-check-in pa lang kami sa ano, dito? Route in, Ise. Ano, medyo na-delay na lang na-delay. Tapos, nagkandeligo po kami. Sorry na. Sorry na, kasalanan ko. Ano, bali pagka-check-in namin dito, may mga malapit lang kayo dyan, no? Dito lang, ano? Kaya kami dyan. Ayun, hindi. Kami kami. Eh, sana bukas pa kasi kadalasan dito hanggang ganito na. Kaya nga, sa mga bigla. Oo. Kung sakali man, try natin sa Don Quixote, mag-cup noodles na tayo. Ayoko. Marami. Hindi ako pambili na lang ulit So, 7-Eleven mo, hindi sa tabak. Yes. So, yeah. 10:30. Hanggang 11:30 lang to. May isang oras pa para kumain dito. Tingnan natin. Okay. Ha? Gat. Uy! Uy. Uy! Ay, sus. Bibili Akin mo na na yan. yan. Bibili mo na yan. Ayan. Bibili mo na yan. Wala, hindi na tuloy sa shabu-shabu. Uy, nauwi na to naman sa convenience store. Pero eto, binrek namin yung record. Hindi na to Family Mart, 7-Eleven na. Tikman naman natin ang mga pagkain sa 7-Eleven. Tja, nagugutom na ako. Let's go. Ito na lang sa akin. Spicy rice bowl, egg and pork. Chicken ulit ako. G. Tara. Uy. G. Ito na lang dito. Ito sa parting. Tikman. Gutom na ako. Parang kumain na ako pa. Oo nga. Ay, ito nga yun. Parehas lang nung kinain ko sa Lawson. O, magkikiwalay. So, diba? Kanin. Pero pagsasanahan ko yan, boy. Pre, parehas lang kinain ko sa Lawson din pala to. Ako, chicken forever. Ako, ito. Kailangan natin, Egg pork na may parang mga kinakain natin may sustansya. pork steak. Kung nagustuhan nyo ang day 3 ng aming Japan Bizarre Adventure, abangan ng susunod na episode. Sana sipagin na ako mag-edit para ma-upload ko agad. Ang susunod naming adventure, pupunta kami ng Shizuoka via Pacific Cycling Road. Yeah! Hajime, let's go!